Ano ang pinakadako naton nga problema subong? The greatest problem nga ra sa aton subong amo ang sala. And sin will take you farther than you want to go and keep you longer than you want to stay and cost you more than you want to pay. Kung sa aton pa ang sala, pwede ya kadalon kung anong kalayo ang gusto mo nga kadtuan, kag pwede yaman ka updan kung anong kalawig hasta gusto mo siya nga updon. And ang problema galing, pabaydo niya ka sang bili nga hindi mo gusto baydan. Amo nang aton nga sala. So diri kita sa gyapon sa aton nga theme, the greatness of God. Ano gid bala ka great ang aton nga Dios? We learned from last time that He is great because Jesus is the greatest lover. Siya ang pinakagrabe magpalangga. And dagligad, na-learn man naton, He is the God, the greatest giver. Great siya because grabe siya maghatag. Hindi basta-basta ang iya ginapanghatag sa aton. And I think na basa na kamo ini sining nga text, hindi ta kamo pagpatindugon kay ginpahulat ta kamo, basahon na lang naton ini isang dungan. Okay? John 3:16. Ready? Read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Let us pray. Heavenly Father, nagapasalamat kami sa sininga adlaw nga ang imo nga pulong amon pamatian. Lord, we pray nga ikaw gid Ginoo ang magtandog sa amon tagipusoon nga maintindihan namon ang mensahe sa imo nga pulong. Buksi ang amon panahuna, gaay kami sang wisdom and understanding so that we may apply Ginoo sang imo nga pulong sa adlaw-adlaw namon nga pagpangabuhi. Patawara kami sa amon nga mga sala, make us worthy to receive the blessing of your word, and use me, Father, for your honor and for your glory, in Christ's name. Amen. So, diri naton makita ang pagkagrabe sang aton nga Dios, because for God so loved the world, He gave His only begotten Son. And then, ang iya pangako, paghatag iya sang iya bugtong nga anak, ang bisan sino nga magtuo sa iya should not perish. Hindi na siya mawala, but have everlasting life. Now, naintindihan naton, bangod sa aton nga sala, may ara kita sang kabayaran. Pero kung magtuo kita sa iya nga anak, hindi kita mawala, hindi ipaghatag sa aton ang kabayaran sang aton nga sala. That is why ang title naton subong nga adlaw, ang aton nga Dios amo ang the greatest rescuer. Siya ang pinakagrabe magluwas kag magbulig. Nadumduman niyo bala kung ano ina ang gibulig kag ginluwas sang Dios sa imo nga anang greatest rescuer sa? So amuning series naton, part 3 sang aton nga series, The Greatness of God. So nga anang greatest rescuer ang aton nga Ginoo. Paano siya naging greatest rescuer? He rescues us from the penalty of sin. Wala iya lang kita ginluwas kung sa diin-diin nga bagay, ginluwas siya kita sa penalidad sang aton nga sala. In Romans 6:23, the Bible says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sang aton nga sala, amo ang kamatayon. So ginluwas siya kita sa kamatayon nga aton pagabaydan. Kung balikan naton, ang foundation of the world, si Adam and Eve in the Garden of Eden, gintuga sila sang Dios nga wala sing sala. Verse number 15, and the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. In verse number 17, ginambalan siya sang Dios nga tanan nga prutas pwede niyo makaon except lang sang isa. Sa tion nga makaon mo ini, sigurado gid nga mapatay ikaw.
Now, may ara nga mga tao nga nagambal, even to ang pastor to, nga nakita naton sa video, nga siling niya kuno, nagabinutig ang Dios. Kay pagkaon ini ni Adan, sang prutas, the tree of the knowledge of good and evil, wala man siya napatay. So, basi nagabinutig ang Dios, basi ginedit lang ang iya ginhambal. Mga utod ko, napatay si Adan. Di ba lang napatay siya? Kay kung wala siya napatay, kita pa naton siya gavlog, gamukbang siguro hasta subong. Napatay si Adan. Kag ginhambal sa Bible, ang iya nga edad, 900 pila to? 30 plus? Nalipat ko. Pero napatay siya. But sa lingon, wala nagabinutig ang Diyos. Siling niya, kung makaon nyo ini, sigurado gid nga mapatay kamo. So napatay si Adan. Kag amo ni ang bayad sang aton nga sala. Kamatayon. Siling sang Romans chapter 5 verse number 12. Bangod sang sinang disobedience. Verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin. And then ang kamatayon nagsulod man paagi sa sala. And then ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo. Kay ang tanan nakasala. So ang sala bayaran gid ina naton, kay amo nang aton nga utang, amo nang pinalidad sang aton nga sala. The wages of sin is death. Pero ang another meaning sang death means separation. Kung ang tao mapatay physically, maseparate ang iya nga kalag sa iya nga lawas. Kung hindi siya luwas, maseparate pagid siya nga tudtuod nga kalag sa Dios nga nagtuga sa iya. Amo na nga may ara sang verse sa Revelation 21:8. Sila nga ang mga makasasala diri, mga mahinadlukon, hindi matinuohon, nagahimo sang kangilaran, mga manugpatay, or even ang mga nagabutig. Liars. So gamay-gamay, ina nga sala, binutig. Pero ang pinalidad sina, amo ang fire and brimstone, which is the second death. Amo ginaiya ang pinalidad sang aton nga sala. Amo ina kamahal. Nga kinanglan ta mapatay, kag kinanglan ta pagid ibutang sa may lake of fire. Sa aton subo may mga pinakamanggaranon nga taho diri sa kalibutan. Wala ko lang gin-include ang itsura niyo diri iban, kay daw para di ka mo maabot bala, no? Sila lang anay. Richest people in the world. Pero bisan ano ni nila kamanggaranon, hindi ni sila sa gihapon kasarang magbayad sang penalty sang aton nga sala or sang ila mismo kaugalingon nga sala. Kaysa mata sang Dios, abi naton manggaranon ta, pero siling sang Bible, we are wretched, kaluluoy, miserable, poor, blind, and naked. Wala-wala gitaya sa tubangan sang aton nga Dios. Ang aton nga kwarta wala sang balor sa tubangan sang aton nga Ginoo. Psalm 49 verse 6, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Ginklaro sang pulong sa Ginoo, hindi siya ka tubos sang iya nga utod, hindi man siya ka bakal sang iya nga kaugalingon. Hindi siya kabayad mismo sa iya man kaugalingon gani. Paano siya kaluwas sa iban kung ang iya mismo kaugalingon hindi iya maluwas? Paano siya kabayad sang penalty sang iban nga mismo ang iya nga penalty hindi iya mabaydan? Verse number 8, for the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. Wala niya sa may makabayad, makasarang sang aton nga penalty.
In 2 Corinthians 1, verse 9 and 10, Apostle Paul said, "We had the sentence of death in ourselves." May sintensya na tas ang kamatayon sa aton kaugalingon. That we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead, who delivered us from so great a death. Imaginable lang ginhambal sa pulong sa Ginoo. Ginluwas ya kita sa perti ka grabe nga kamatayon. Ano ina klase kamatayon? More than physical death. And doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. So kung ikaw nagbaton kay Jesus, ang ginluwas sang Dios sa imo, penalty sang imo sala. Ginkuha ya kadira para hindi na ikaw magbayad. Amo na nga ginatagaan niya kita sang regalo. Romans 6:23, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ginklaro yaman nga ang eternal life paagi kay Jesus Christ nga aton Ginoo. Now iliwaton naton ini nga ginhambal yagid Jesus Christ our Lord. Pwede man nga Jesus lang. Nga Jesus Christ our Lord, ang gift of God nga eternal life. Because ang meaning sang word or name nga Jesus, God my Savior. Jehovah my salvation. It means dapat ikaw kabigon mo gid siya nga personal mo siya nga manluluwas. Hindi lang pwede nga patihan mo nga manluluwas na siya. Dapat imo gina siya nga manluluwas. That is why God my Savior. And then hindi lang amuna. Ang Christ, it means the only one. Siya lang gina ang nagaisahanon nga manluluwas naton. Wala na sang iban. Hindi ka na magpangita sang iban. Kay ara na gid, siya lang isa. And then, ari naman diri ang Lord. Lord means the Master. Basi mamangkot ka, ti pastor, di bala ginluwas kita ni Jesus, kay napatay siya, ginlubong na banhaw? Yes. Ginluwas siya ta, muna nanaog diri siya para matandog sa sang tawo, para magdugo iya nga lawas. Kay amo nang dugo iya maghugas sang aton sala. Di diri na siya nabilong sa God my Savior, sa pagiging Jesus ya. Pero dapat batunon mo ini kung sino siya. Hindi lang sa manluluwas mo. Nagaisahanon nga manluluwas, kag dapat mo siya sundon. Kaysa sining title niya nga Lord, dira na dira magguha ang pagiging Christ-like naton. Dira na dira magguha nga magbalik kita sa pagiging image of God. Paano ikaw magiging image of God kung hindi ka gusto magsunod sa iya? Mabaton ka lang sang benepisyo nga mapalangit ikaw, mangin anak ikaw sang Dios, yung batasan mo amo mangyapon? Digto man tagyapon gabalik sa aton nga sala. Kung anong ginahimo ta sang una, himuon ta man gyapon as sa subong, pero batunon ta lang nga siya ang Dios kag manluluwas naton. Siling ni Paul, ang batunon nyo si Lord Jesus Christ, hindi lang si Jesus. Kumpleto ina. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And then, sa pagbaton mo sa iya nga ngalan, nakalakip na dira ang aton nga paginulusol. Dira naman na natuon sa pagiging Lord niya, pagiging Master. Kay kun Master naton sa, masunod kita sa iya nga gusto, masubmit kita sa iya. So kung lantawon mo dira ang pulong sang Dios, gusto sang aton nga Master nga mag-ako kita sang aton nga sala, and then maghinulsol. In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Di bala gusto sang aton Ginoo nga mangin matinlo kita nga mga anak niya? So amo ini ang aton nga dapat nga sundon.
Dapat kabigon ta siya nga master naton sa aton kabuhi. Because ang aton nga Ginoo, ang iya nga regalo, dugayan na dapat ihatag sa aton. But as long hindi kita magdesisyon nga batunon ang iya nga ngalan, hindi ina manginaton ang kaluwasan. Now, don't get me wrong, wala ko nagatudlo diri sang salvation by works. Salvation or faith that results to works. Kaya ang tutuod nga pagtuo, nagabunga ginaya sang maayo nga buhat. Si Jesus nagsiling sa may John 3:36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ang silingon diri, kung hindi kaya magbaton sa anak sang Dios, at ikaw ya magbayad sang penalty sang imong sala. Ikaw to ya magbayad sang first death. Ikaw man to magbayad sang second death sa may lake of fire. Pero kung may anak ikaw sang Dios, nga mo si Lord Jesus Christ, ginrescue ya ikaw sa penalty sang imong sala. That is why He is the greatest rescuer. And number 2, He rescued us from the power of sin. Ginluwas siya man ta sa gahom sang sala. Ano pala ang gahom sang sala sa aton kabuhi? Nantawon mo na lang kung ano natabo sa kabuhi ni Adan kag ni Iba. After nga nakasala sila, amo ina ang gahom sang sala. Pero ang aton Ginoo, in Colossians 1:13, sila nga diri, who hath delivered us, who hath rescued us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Ginhambal ya diri, ginluwas siya kita sa gahom sang kadudulman. Kaginbutang ya kita sa ginarian sang iya pinalangga nga anak. Actually, ang gahom sang sala, kulang tawon mo, ang panulay gusto ya ginaya nga gubon ng aton nga kabuhi, kag ibutang kita sa may lake of fire. Amo ginayang tuyo yaya. Pero kung naluwas ka na, ang pinaka next sina, amo naman ang iya nga tuyo. Di ba lang ba ni Jesus, the devil is come to kill, to steal, and to destroy? Amo ginang tuyo iya sang aton nga kaaway. Pero kung ikaw naluwas, ginluwas na kita sang Dios, ginrescue ya nata sa gahom sang sala. Power of darkness. Nadumduman ko bala sang una, sang medyo high school pa, elementary high school, na maglantaw ka na bala sa mga horror movies. Hindi ko na malimtan sang unang halimaw sa banga. Naglantaw ko na, tag-alas 11 na sa gabi ako lang isa. Siguro hindi makuha sa mind ko. Gabi nga trauma ko balang sound niya. Gabi ang kulba ko. Tapos magkadto ka na, suguon ka balang nga magbakal sang patis. Dumduman mo naman, gabi nga hadlok mo. May mga aswang mo ni. Pero sa nakilala ko si Jesus, why na? Isan sunlugon pa ko. Tanan to nga kahadlok, nagtabog na to. Wala na to ya sang gahom ang kadudulman sa akon. Because ginluwas na ko sang akon Ginoong Hesukristo. He hath translated us into the kingdom of His dear Son. Si Jesus, may ginhil siya nga isa ka bata nga lalaki nga ginposes sang malain nga espiritu. In the book of Luke chapter 11, makita naton diri nga puwerte kakaluluoy ang taho nga ginposes ka ginagamhan sang panulay. Verse number 20, and they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit
tear him, and he fell on the ground, wallowed, foaming. It means gabura na ang ini nga bata. Gapalak-palak. Makon mo, balas na dira, gaigod siya, nga nagabura ang iya nga baba. Ti wala na ni siya may makabulig sa iya. Hindi na ni siya masarangan sang doktor. Pero gindala nila kay Jesus, ining demon-possessed nga bata. Siling ni Jesus, how long is it ago since this came unto him? Halin pa ni isang sano. And then siling sang ginikanan, halin pa ni isang gamay siya. Hasta subong amuni ang gina-antos siya. Ama, kung mo nga antos sang isa katawo, kung ginagahuman siya sang yawa. And then siling sang verse number 22, and oftentimes it hath cast him into the fire. Galukso siya sa kalayo, kagalukso man siya sa tubig to destroy him. Sino maguba sa iya? Ang yawa. Power of darkness, power of sin. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Si Jesus nagsiling, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Kung nagatuo ka lang sa akon, ang tanan nga bagay posible sa mga nagatuo. Siling sang ginikanan gani, I believe, help thou my unbelief. Gatuo ako Ginoo, pero buligi ang akon hindi matinuuhon. Sa malipot nga istorya, ginayo ini ni Jesus ang ini nga bata. Makon mo kung ginagamhan ka sang panulay sa imong kabuhi, kung ano ikaw ka kaluluoy, pero i-compare tablaton ka galingon sa sining nga bata. Hindi man tatuod, demon-possessed. Kay ara na ang balaan nga espiritu sa aton, pero base, demon-influence kita. Anong kinalain nila nga duha? A demon-possessed man and a demon-influence. Inabalaya nga kung kis akon wala ta kwarta, dugalain ulo ta. Kagi ka mo na. Kung damo problema, tado ka boringot kita, overwhelmed kita. Dasig kita mainit ang aton nga ulo, do mo amo man. Diba? So nagambali na sa power of sin, nagakapyot mangyapon sa aton. Because ang mga ginahimo naton, mga ginahambal naton, damo amo man sa mga bulaton sang panulay. Nadumduman ko sang una, sang elementary ako, kag high school, sa tupad dira sang Regent, sa tabok bala sang Freedom Grandstand, idra ko ga eskwela sang una, sa may San Jose, Catholic School, sa may Plaza Libertad. Nagbakal ko da sang project, gabi na to, mga alas 5, nalipat ko sa ngalan sang baligyaan, dira sang school supplies. Sirado na subong. May dolain ulo nga tawo nga gintulok yako, layo pa lang. And then grabe kulba ako. Pagpalapit ko sa iya, ginlagas yako. Hasta nga nalagyo ko, hasta nga nagdalagan ko balik sa may Plaza Libertad, ginlagas siya gid ko gyapon. Hasta nag-high school ko, grabe kulba ko sa iya. Bangod sang ginhimo iya sa akon, na-trauma ko bala, sang ginhimo iya sa akon. And then, lately ko na lang na talupangdan, kaya nakagraduate na ko sa pagiging high school, nag-college na ko, nakita ko sa, yung ara gyapon ng kakulba, nakulbaan man ko ni gyapon sa iya, dako na ko sa iya, mo mangyapon kagamay. And then, sa nag-Christian ako, suling kong ari mo ay, kaya naka-insindi na ko, sa nagligad, kita ko sa may SM, kita nyo na ang tao na blang may mga... Tapos, na sa permisa, tapos may ano na isa, may do, ano na gani, ang do steel na blang nga bag nga may kandado. Amo ko nga amo na imo nga kay tahaw, abala, para hindi makawat.
Medyo may amune. Subong way na ko nadlok. Nga na-realize ko na, nabalaan ko na, dako na kuya. May Ginoo na kuya sa kabuhi, madlok pa ko sa imo. So amo nang aton nga kabuhi. As long nga hindi naton ma-realize, as long nga wala kita, as long nga nabalaan naton nga may Ginoo na ta sa aton kabuhi, ang gahom sang sala ara man nagyapon nagahugakom sa aton. Siling sang 2 Peter 1, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. As long nga wala kita may nabalaan sang ginhatag sang Dios sa aton nga gahom, damo man nagyapon ginakulbaan naton. Kulbaan kita sa aton nga mga utang, kulbaan kita sa aton nga mga masakit, kulbaan kita sa aton nga future, kulbaan kita sa aton nga mga kun ano-ano lang nga nagapalibog sa ulo naton. Pero kung damo kita nabalaan parte sa Dios, kag sa iya nga pangako, tanan ina malupad. Verse number 4, whereby are given unto us exceeding and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Makapalagyo kita sang gahom, sang sala, paagi sa kailigbon. I don't know kung nabalaan yun kung nga ang mga ilipante, bisan dako-dako sang iyang lawas, pero kung itibsok sa sang iyang amo, kaghigtan, hindi siya maghalin. Nabalaan nyo na. Kung wala ka mong kabalo, sagod ka mo ilipante. So, ang istorya yasin nga hindi ni siya maghalin, bisan gani kahoy magabot yan sa kadakuon pa lang sang lawas siya kag sang puwersaya, because bisan dako na siya ginadumdum yaman gyapon na do paryos ang sa sang una nga sang gamay pa sa gina-training sa sang iya nga amo nga ginahigtan kag ginatibsok nga bisan ano iya kagabot hindi siya kasarang. Amo na nga na pilit na di sa iya nga mind nga nagdako-dako na siya, hindi man siya gyapon maghalin. Kay sa iya pamatsyag, hindi man siya gyapon kasarang. So ikaw, kita, are you chained by reality or just by memory? Ano tong mga ginakadlukan mo sang una, nga ginahambal sang pulong sang Dios, nga wala na nagahom sa imo subong? Ginluwas na kita sang Dios, ginrescue yan na kita sa power of sin. The only thing that is holding you back is the limit you set in your own mind. Pero kung islan mo na, i-renew mo na imo nga mind sa pulong sang Dios, kag promesa sang Dios, wala na ang gahom sang sala. Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Sang gindakop si Jesus, kagindala kay Pontius Pilate, ginistorya siya ni Pontius Pilate. Bangod sining mga religious leaders, si Pilate nakulbaan man, nga himuon ang iya nga gusto. Bala ni Pilate nga wala sala si Jesus. Pero bangod ang mga tao, religious leaders, nagaduso gid. So ginasunod niya ini ang mga gusto sang mga kaparian. Siling ni Pilate kay Jesus, speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee and have power to release? Wala mo ko ginasapak? Wala ka bala kabalo nga ara sa akon ang yabi nga maghilway sa imo kag maglansang sa imo? Siling ni Jesus,
thou couldst have no power at all against me. Pilato, way kaya sang gahom sa akon. Kaya ang posisyon mo subong, ginhatag lang na nakon sa imo. So kaangay ni Jesus, kadamo kita kun kaisa ginakadlukan. Kun sundon ko ang pulong sa Ginoo, basi mawadaan ko sang ginansya. Basi madulaan ko obra, basi madulaan ko kliyente. Kadamo lang sa aton ginakadlukan. Pero kaangay ni Jesus, ang aton nga master, wala siya may ginakadlukan. Sila niya sa may John 8:36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Tudtuod ginaya nga hilway ikaw. Ula na naiya sa may makagapos sa imo. Bisan pa ang gahom sang sala, hindi makagapos sa aton. Ginhilway na kita. And number 3, He is the greatest rescuer because ginrescue ya kita from the present. Presensya sang sala. It means, ang sala dapat wala na ina nagaupod sa aton hasta subong. Ginkakas na sa aton nga Ginoo. Because ang sala, ang tuyo yun nga hindi na kita magamit sang aton nga Dios. Kung ara man nagyapon sa aton nga mga anak sang Dios. Because ang aton nga Ginoo magamit na siya sa mga tinlo nga bagay. Kita gani gamit sang tinlo nga pinggan, tinlo nga baso, tinlo nga kutsara, dapat ginatinloan gid. Ang tubig sang aton nga mga kabataan dapat distilled gid. Mag-change lang gani sang brand sang distilled water, gap-hospital dayon, gapamedikos dayon. Di ba kita nga mga tao gusto tayo tinlo. How much more ang aton Dios balaan ina siya. Magamit ina sa ayhan sa mga anak niya nga dungol, kag ara pagyapon nagatampisaw sa sala. Hindi na siya magamit. Galatians 1:4, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil world. Ang gusto sang Dios nga ipalayo ya kita sa sistema nga malaot sang sining nga kalibutan according to the will of God and our Father. Amuning gusto sang aton nga Dios. Ngang iya nga mga bata nagapangabuhi sa kapawa, nagapangabuhi sa kamatuoran, nagapangabuhi sa intsakto nga nagaalagad siya. Kaya amunang pinakanami niya nga gamiton. Pinaka-effective niya nga gamiton. Si Cain kag si Abel nag-offer sang sacrifice. We know the story. Si Abel nag-offer sang pinatambok, nalipay ang Dios. Si Cain naman ginambal sang pulong sa Ginoo nga wala nalipay ang aton Ginoo. Nag-offer siya sang iyang mga gintanom, and then siling diri pag-offer nila daw nagreklamo ang Ginoo. Ginkigan niya pa si Cain. Siling sang Dios, if thou doest well. Cain, kung ginkayo mo lang, shalt thou not be accepted? Hindi ko ikaw bala pagbatunon? And if thou doest not well, kung hindi mo pagkayuhon, anong basang Diyos? Ang sala nagabantay sa puwertahan. It means nagalurk lang dira ang sala. Ikaw na ang gina-after niya. Sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire. Gusto niya kagubon. Gusto niya kahugakumon. And thou shalt rule over him. Siling sang Diyos, pwede mo pa na siya madumalahan. Kung kayuhon mo. Pero si Cain, suplado. Siya na may sala, siya panangakig. Siguro sa kainit sang iyang nga ulo, ginpataya iyang nga utod. Balaan nyo na. And then siling sang Diyos. And now,
art thou cursed from the earth. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. Ginatudloan sang Dios, kuha ang sala. Hindi saya. Mas pilion niya pa nga magpalagyo sa Dios nga upod ang iyang sala, kag magtalang-talang. Amo ning kabuhi ni Cain. That's why siling diri sa may verse number 14, behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth. Ginbasol niya pang Ginoo. Sila nga lang tawabla. Gintabog mo ko sa sining kalibutan. Hindi ko kaupod sa iban nga mga tao. And from thy face shall I be hid. Nagapanago ko sa imong nga itsura, sa imong nga presensya. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Basol pang Ginoo. Amo na bilang saying, God's word will keep you away from sin, or sin shall keep you away from God's word. Pili ka. Si Cain niya, ginpili iya nga magpalayo sa Dios, basta upod lang iya nga sala. Hindi ka na iya magamit sa aton nga Ginoo. Ang result siya na, mangin fugitive, vagabond. Anong kabuhi ni Cain? Useless. Wala direksyon. Hindi magamit sa aton nga Dios. Verse 16, and Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Wala saya plagyo saya sa aton nga Ginoo. Ano niyang gusto ya? Hindi siya gusto tudluan. Hindi siya gusto nga magtinlo ang iyang kabuhi. Sundo niya iya nga gusto. So, kita, kung anak kita sang Dios, dapat ginluwas na ta sang Dios, ginrescue na kita sang Dios from the presence of sin. But silingon kita subong nga mga naluwas na, wala na ni dapat nagaupod sa aton ang sala, sa aton pangabuhi. Timothy 2:22, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. When you say flee, ano bot silingon? Palagyo. Ang mga bagay nga makaguba sa aton, ginambalan kita sang Ginoo, palagyuhin nyo na. Flee, it means palagyo, dalagan, palayo sa youthful lust. Ang lagso na to na mo ni righteousness, faith, charity, peace, and then magadisar ikaw sang putli nga tagipusoon. Amo na yang gusto sang aton nga Ginoo, because sin is the kryptonite of every Christian. Hindi kita magamit sang Dios samtang nagapangabuhi kita sa sala. Amo inang kaluyahon sang tagsa-tagsa ka mga anak sang Dios. I remember mga 2 years ago, may ara ako binga allergy. Magkaon ko na bala sa mga uga, talaba, kasag, even green shell. Mabalaan ko na diyo, gaitom na diyo na ako, no? May mga agi pag ganis na subong. Dasig lang diyo magka-allergy ako. So kung magkaon ko na, itom-itom na di ako naguya, tapos likod ko, nagapilas na siya. Adyo gapalangatol, ginang bilog ko nga lawas. Karon, nagpa-consult ko sa isa ka doktor, and then damo-damo siya bulong, amakon mo nga isagro kapag pakonsulta ko, magasto mo mga lapit 10,000. Damo nga bulong nga ginabanyos. Pila ng kabulan, wala magyapon. Siling ko, Dok, wala gin man bala bawal ang mga kasag gani, mga pagkaon. Wala na iya ga-epekto. Siling ko, duway ko gaayo, wow. Sa ilo ko. Sa may tabok ka San Agustin, pa-check up ko to.
Ang balya amo ni ang imong ibanyos nga bulong, hydrocortisone. Isa lang. Siling ko, Dok, nga, Dok, ga-epikto man na ang ginakawa. Ang balya, oo epikto gina iya. Aba ko, ang mga ginamos na, hindi na pwede, bisan simhot, mga palangatol ka na, gintistingan ko, bisan fumes lang, ginamos, gidgali. Giniristanya ko, ang imo dapat habon, dapat hypoallergenic, tapos amuni, imo nga bulong, kag hindi ka magkaon amuni, muna. Tanay moon ko, pwede plagyo ko, kung isaga kaon man sang kontra. Flee, amo na po silingon sang flee, palagyo. Hindi ka na dara magkadto. Because amo ina ang makapalain sa imo. Remember kay David, bisan ano siya kakusog, pero huyan man sa gyapon. Si Samson, bisan ano siya ka-powerful, patay man sa gyapon. Bangod sang sala. Presence of sin. Kag amuning gusto sang Dios sa aton, nga kung gamiton niya ta, gusto niya nga tinlo kita, gamiton niya para mahimaya ang iyang ngalan. Hindi siya magamit sang higko. May isa diri ka babae nga gin-rescue ni Jesus sa sala. Di bala? Nadakpan tong babae sa adultery, and then gindala nila kay Jesus, and then siling nila, according sa kay Moses, ini nga babae, ihabuyon sang bato hasta mapatay. Tenumambal mo, Master. Siling ni Jesus, kung sino sa inyo dira ang wala sing sala, siya gid una haboy sang bato sa sining nga babae. And then nagpinalagyo sila. And then siling ni Jesus, di na to ang nag-a-accuse sa imo? Siling sa babae, wala na Lord. And then siling ni Jesus, ano siling ni Jesus? Kay gin-rescue siya ni Jesus sa iya nga sala, ano ang ba ni Jesus? Go. Si Jesus nagambala, hindi siya abante. Go and sin no more. Gusto gali sang aton nga Ginoo nga ang presensya sang sala wala nagaupod sa aton. Kay gamiton niya pa kita sa iya nga hilikoton because bata kita sang Dios. No matter how far gone you are, God's love will never stop working to rescue you from the penalty of sin, the power of sin, and the presence of sin. Mga muyo kita sa Ginoo. Amay namon nga langit nun, sinsiro kami Ginoo nga nagapalapit sa imo sa sining adlaw. Ikaw gid ang nakakita sa amon nga tagipusoon kag pangunahuna. Gapati kami Lord nga kami ginpanginmatyan nimo sa cross kag ginluwas. Gapati kami Ginoo nga bangod kinagtuo kami sa imo nga ngalan, nangin anak mo kami. And Lord, we pray nga tani Ginoo, tagaan mo man kami isang kusog and willingness nga makahalin Ginoo sa sala. Ginrescue mo na kami Ginoo sa penalty of sin. And Lord, we desire nga makapalagyo kami sa power of sin Ginoo. Kung kisa permi lang kami Ginoo akig, permi lang kami Ginoo kapoy, permi lang kami Ginoo disappointed kag problemado. Wala kami sang kalipay. Kung sa tion nga sa imo hilikoton do salin lang Ginoo nga tion ang mahatag namon sa imo. Gapray kami Lord nga ang gahom sang sala idi gid Ginoo maghugakom sa amon. Salamat sa imo nga pulong nga ginpabalo nimo sa amon nga pwede kami gali Ginoo kapalagyo sini. Kay ginluwas mo na kami Ginoo diri. And also Lord, we pray
nga sa amon Ginoo nga pagtubo bilang isa ka Kristohanon, hindi man gid Ginoo nga insigida or immediately madula ng tanan Ginoo nga kasakayan o kon mga bisyo sa amon kabuhi. But Lord, I pray na every child of God nga ari diri subong maga-surrender Ginoo sa imo kag siling man bulig nga magpangabuhi ako presensya sang sala sa akon nga kabuhi. Luyag ko Ginoo nga gamiton mo ako ang akon nga kabuhi nga matinlo sa pag-alagad sa imo. And I think Lord amo ang pinaka the best nga pangamuyo sa sining nga tion. Amo man ini ang ginahandom sang sining nga church. Ang tagsa-tagsa nimo ka anak mag-aalagad sa imo nga wala ang presensya sang sala. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon maluluwas. Amen.